mga boss, mga paps, welcome back to Archie Alonso Motovlog. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe na and don't forget to hit like, share, comment, and hit that notification icon sa channel na nagsimula ng pagkakalabas ng motorcycle, units, at accessories. Grabe no, pansin ko lang no, itong mga NK series na to parang sobrang aggressive ng mga looks nito. Correct, tong bagong NK series defines exclusivity mga Josero kasi kakaiba yung disenyo at pinag-isipan. So, ang flagship nga niya, precise and attention to details mga Josero. So, tignan nga natin kung totoo nga yung motto na gustong i-present ng NK 450. Ayan. Correct. So, tingnan natin, simulan natin sa ilaw. Normally mga Josero, ang definition at ang ganda ng motor, minsan makikita mo kaagad sa ilaw pa lang. Correct. Okay? So, pag nakita nyo yung ilaw mga Josero, ganda nung pagkaka-establish, napakalawak ng kanyang daytime running light at mapapansin nyo yung kanyang headlight is Projector headlamp mga Josero. So, it showcase mga Josero yung attitude na pag nagmamaneho ka, self-aware ka at precise at after mo yung safety. Ayan mga Josero. So napaka-meticulous ng pagkakagawa ng design mga Josero. Ang ganda ng background, ng contour, ng kulay. At yung kanyang front suspension ay... Ang kanyang front suspension mga Josero ay upside down telescopic fork. Wow. Diba? Yung talagang upside down. At mapapansin nyo mga Josero, yung kanyang fender, not only with the design, which is very unique, parang tinuturuan yung mata mo na eto tingnan mo. Correct. At hindi lang yan, no, mga Josero, no, talagang pansin ko, very durable siya. Very durable mga Josero. At alam natin na pambasag din ng hangin yung nasa harapan. Correct. Okay, knowing that it's a 450cc motorcycle mga Josero, yes, expressway legal po yung tinitingnan nyo ngayon. Correct, mga Josero. Pero pag-usapan na rin natin yung size ng gulong natin sa harapan. Okay. Okay, ito ay TCM S1 110 by 70 R17. So naka 17 yung gulong at mga Josero, tingnan nyo naman po, napakalaki ng kanyang disc. Correct. Ayan. Correct. At ang kanyang alloy ha, ang kanyang rim gawa po sa aluminum alloy. So aluminum alloy mga Josero, ang kanyang front brake is 320mm single disc Juju 1 yung brand na ginamit at naka-ABS naman po. Kitang-kita naman po sa kanyang branding. At napakaganda nung matte finish nung kanyang plastic. It's a combination of glossy at ng kanyang matte look. So ito yung itsura nung kanyang front wheel mga Josero. So napakaganda. And if you'll go further, ito yung sinasabi natin in terms of the design, napaka-bold nung kulay. Napakaganda nung design mga Josero. So we're looking at the Zephyr Blue na may touch of red which signifies the NK 450 unit. At nasa middleweight division to. Parang boxing lang, no? Nasa middleweight division mga Josero. Bagay na bagay sa mga beginner rider. At napakaganda nung pagkakakontour ng mga kulay kasi na-highlight niya lalo yung itsura ng pagiging naked ng NK 450. Correct. Alam mo, wala akong masabi dito ha, dahil talaga yung unang-una pa lang yung aggressive looks ng NK450 bihira at hindi siya typical sa mga motorsiklo na nakikita ko. At nakakabata mga Josero kasi yung combination ng kulay niya defines how youthful yung nagmamaneho. Wow. At napansin ko mga Josero, yung kanyang tangke mga Josero, hindi siya ganun kalakihan. Yes. Correct, tama. At nasa middleweight yung model niya. So hindi ka masyadong mahirapan, especially for the new riders ng 400 series. Tama? Exactly. Now, pero bago tayo tumuloy-tuloy sa tangke mga Josero, tingnan muna natin yung kanyang
TFT panel. So, decent size, mga chusero. Yes, ito ang ating digital panel na naka-TFT yan. Diba? TFT? Big bang phone, no? Correct. Big time. And then, syempre, ito yung view natin sa harapan, no? Ito yung mga buttons natin. Ayan, for easy maneuvering. At yung grip niya, mga chusero, napakaganda at napaka maneuverable at medyo mahaba siya, mga chusero, di ba? Correct. At appreciate din natin, mga chusero, yung kanyang Side mirror. side mirror. Iba yung design niya, yung still works niya at napakaganda ng rehistro. Napakaganda. So very definitive at very targeted yung design niya. Okay? So, going back. Tangke. Yes. Okay. Balik tayo dito, mga kasero. Ito po ay nasa 14.1 liters. Ang dami, ha? Wow, 14.1 liters. Pero hindi ganun kalakihan yung tank. Correct. Kaya nakakatuwa. At sabi ko nga, mga chusero, yung color combination niya, it defines the design better. So sabi ko nga sa'yo, pag nakita mo sa NK450, parang tinuturuan ka niya, ano yung kailangan mong tignan sa kanya. 'Di ba? So hina-highlight niya yung part na ito. Tapos meron din tayong carbon inspired. Andito yung kanyang signal lights, mga chusero, at yung kanyang seat, it really defines comfortability. Diba? Ayos to, no? So naka-contour siya, mga chusero, at then pag inupuan mo, iba yung foam niya, yung feel ng foam niya. So hindi ka mahihirapan, unlike nung sinasabi ng iba na taste pogi pag nagmamaneho ka ng ganitong yes. unit, 'di ba? So ito rin yung kanyang body frame, mga chusero, at ito yung kanyang rear. Okay, sa likod nga pala, no? Diba? May sinasabi dito, dito daw sa likod. So it defines yung pinaka-tip niya na pambasag ng hangin. Function pa rin, mga chusero. At imagine kung nandito ka sa likod niya, ang unang re-rehistro sa iyo is how aggressive the look is and how beautiful it is. So beauty and aggressiveness, mga chusero. So again, it's for single rider, pero napakaganda nung kanyang overall design and feel, mga chusero. Ayan. So, now, tignan natin yung dito sa likod. Oo, dito sa likod. Siyempre, no, ikaw ba naman naka NK450 ka natural. LED na yan mga ilaw natin sa likuran na yan. At napakaganda nung design nung kanyang rear. Maganda yung harap, maganda yung likod, at at the same time, it defines the functionality. Correct. So, napakalapad niya. So, ito yung kanyang signal light sa likod. So, hindi siya masyadong agaw atensyon at hindi masyadong sagabal, no? So, hindi siya masyadong movable. Papasok sa loob ng onte. Ayan. So, ito yung kanyang fender. Sa likod, Ayan. At maganda rin yung agwat between the wheels and the body itself. Tapos, ano yung size ng gulong niya? Okay, mga kasero, ang size naman ng gulong nito sa likuran ay nasa 150, 60, 17. At ang kanyang rear suspension po ay yung central shock. Yun. So, it really has a perfect blend ng sportiness and comfort sa mga beginner rider, no? Styles. Oo. Pero ihabol ko na rin yung ating brake natin sa likod. Ito ay single disc at 220mm. So, this and this, ABS, CBS. Kala ko. Okay. So, R17, harap, likod, mga chusero. Yan. So, alam niyo ba, mga chusero, yung curb weight niya is only 165 kg. So, lightweight si NK450. In fact, it surpasses po yung mga similar category ng bike. So, kung new beginner ka, napakadali itong i-maneuver. Correct. Napakagaan. At bakit siya naging madaling i-maneuver? Meron din siyang traction control system. O hindi lang yun. Ano ba? May sleeper clutch siya. Ayan, so may traction control siya that improves yung grip ng riding and can prevent accident from slipping off the rear wheel. Correct. Napakalaking bagay niyan, mga kusero. Lalo na kung naka-expressway, legal motorcycle ka. Tama. Tapos habang taste pogi, di ba? Dahil meron siyang slipper clutch, it makes more comfortable sa foot feeling. Kasi may standard equipped slipper clutch siya for lighter feel kapag nag-shift ka. Correct. So, buuin na natin yung power na ibinibigay ng 450 NK. Sige, bitaw mo. Okay, ito po ay 2-cylinder water-cooled. Siyempre, EFI. Ang kanyang displacement nasa 449cc. Hoy, stop lang ako. 449cc. For other motorcycle units, minsan masyadong malaki yung agwat Correct. doon sa dinedeclare nila na cc sa unit. So ito, 450
cc sa model, tapos ang legal cc niya is 449. Yes. Oo. Okay. Okay, ang kanyang bore and stroke po nasa 77 by 55.2 mm. At ang kanyang maximum power, Ralo, Nasa 35 kilowatt, and then A2 naka A2 regulation. regulation siya. Tapos ang maximum torque nasa 39 Newton meter at 7,600 RPM. Tapos meron nga siyang slipper clutch, mga chosero. Wow. So akalain mo tong maliit na ito, lightweight, kargado ng magagandang feature. So tingin natin talaga, mga chosero, youthful, precise, tama yung binibida niya. Youthful, precise, and then clear sa kanyang statement, mga chosero. So, since sa pag-usapan natin yung dimensions niya, so ang length, width, and height niya nasa 2,000 by 810 by 1,130 mm. Ayan, mga chosero, kitang-kita nyo. For 5'2", okay, 5'5", kitang-kita nyo naman, mga chosero, abot. Ayan, comfortable kahit malaki ang tiyan. Sorry. Ayan. So, napakaganda nung kanyang rehistro, mga chosero. Ang wheelbase niya is naka 1,370 mm. Ang seat height niya 795 mm. Tapos nga ang curb weight niya, ulitin ko, mga chosero, 165 kg. Nasa middle weight category, mga chosero. But full packed with features. So bagay na bagay kung magsiswitch ka from scooter, magsiswitch ka to big bike. Sakto. And confirm ko na curb weight po yung 165 kg hindi po ako yun. At tamang-tama, mga chosero, kasi meron din mga nagsasabi na may mga lightweight, pinakamagaan na mga big bikes. Pero we also have to consider the safety. I think this one at 165 curb weight, very safe po, especially kapag binanayo nyo na siya sa highway. Kasi kitang-kita nyo yung dynamics niya, yung aerodynamics niya, kayang-kaya. Napakaganda, mga chosero. Grabe po, napakaganda. Yung looks pa lang niya talagang, alam mo lang, medyo So ano sasabihin mo ulit? Ano sasabihin mo ulit? mga chosero, parang awa niyo na po. Tulong sa amin. Birthday boy. Ay naman. Ayan, sa mga chosero. So, ito po yung NK450. Again, mga chosero, aside from NK450, marami pa pong NK series. Meron tayong 600, may 800. Bisitahin nyo lang po si Motorstrada dito po at may kita nyo yung napaka-wide selection ng big bikes, particularly CF Moto NK series. Okay, so ngayon naman, mga chosero, no, presyo ka na natin dyan. Ayan na tayo di ba? Ito po ay nagkakahalaga na 262,800 pesos sa cash. So ngayon po, sa mga gusto magtanong ng financing or installment, andyan po ang number ng CF Moto Asan? sa screen. Ayun. Ayan po, sa baba, kontakan nyo lang po si Sir Julius and si Sir Gerald sa mga inquiry po ninyo. Ayan. At sa mga naghahanap naman po ng MV Agusta at Pujo, mga nakagaan-gaan sa buhay, Uy, baka naman. akit lang po kayo at nandun po ang Pujo at ang MV Agusta. Ayan. Sir, maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa amin. Nood lang po kayo, comment lang po kayo kung ano yung mga motorsiklo na gusto nyo ipa-vlog sa amin. At sabi nga natin, di ba, wag nilang mamalitin si CF Moto. Nasa high tier category ng China bike si CF Moto. At katunayan yan, in-endorse siya ng mga top celebrities like Archers Alonso, Makina, sino mo bilangin na natin dyan? Billy Joe. Si Billy Joe Cropper. Ayan. Talaga ula ka talaga, no? Sure. Biro lang po. Wala Ayan. po akong ini-enjoy sa motorsiklo. Ayan. So, mga chusero, punta na po dito sa Motorstrada at tignan nyo na po at bilhin ang NK450 series at ano pa pang mga units ng CF Moto. Thank you so much, mga chusero. Please don't forget to subscribe and click the notification bell. Yan. Thank you.